rebuttal tayo, brother or pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. 10 minutes, bro. Your time start now. Okay. Linawin ko lahat ang kanyang sinabi. Ako po ay natatawa kasi nga, kanyang ito sa Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuga ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay ng mapatay. Ngayon, si Kristo talaga ang ulo ng iglesia, panganay ng patay. Kaya tinanong ko siya, nasaan yung ulo? Nasa langit. Nasaan yung katawan? Nasa lupa. Patay na nga ito eh. Kasi nga, si Kristo ang unang panganay sa mapatay. Siyempre, ang iglesia noon, sa kanyang panahon, patay na lahat yun. Wala nang inabot doon. Bakit po? Ilang siglo na yun. Mayroon taong nabubuhay sa 300 years. Wala naman siguro tao na ganoon eh. Kaya siya, natawa ko dahil nahihilo na siguro. Ngayon, sabi nito, si Kristo ang ulo ng iglesia sa mga katawan. Patay. Kaya tinanong ko siya kanina, nasaan yung ulo? Sabi na, nasa langit. Nasaan yung katawan? Nasa lupa. Biro mo kapatid. Ito po, ayaw ko kung ano po ang kanyang nasabi dito. Si Kristo po ang ulo ng katawan. Ibig sabihin, iglesia ng Panginoon. Ang katawan kasi, iglesia yon. Sabi na kanina, wala na ikang iglesia din sa Kolosas, wala iglesia. Mayroon. Sabi na ito, at siya ang ulo ng katawan. Sa mga mga iglesia. Yung kahulugan ng katawan pala, iglesia. Yun ang niya alam. Kaya may iglesia dito, yung Kolosas 1:18. Okay. Ngayon, siya ang ulo ng iglesia. Sa mga baga, si Kristo ang ulo ng iglesia, ang panganay. Kaya iglesia ng panganay. Kasi kinakapit sa kanyang titulo bilang panganay. Kaya maliwanag talaga na itong firstborn na aking kinaaniban ngayon, yan ang tunay na iglesia na nasa langit. Kaya tinanong ko siya, kung yun sa Hebreo 12:23, siyempre sa lupa yan eh. Kaya nga ating binasa na yung iglesia na yan, nasa langit na pala. Hindi ko sinabi sa kanina na tinatag sa langit. Hindi. Dito yan natatag sa lupa, isinulat ni Pablo, ang iglesia ng panganay, kaya nasa langit ngayon. Kaya nalalaman natin na may iglesia ng panganay sa langit. Bakit po? Sinulat ni Apostol Pablo. Okay. Wala kang mababasa doon sa langit na iglesia Katolika Romana. Wala. Wala yan. Ngayon, sabi na sa akin kanina, mayroon ba kayong obispo? Mayroon kami obispo, may propeta kami, mayroon. Po, si Pablo, bilang apostol, yan po yung aming kinikilala bilang apostol ni Kristo. Kaya sabi nito, Efeso 1:13, kayo ay tinatawag ng Espiritu bilang pagkakilala sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya yung ating pong pagka-anib sa iglesia ng panganay, doon po pagtanggap kay Kristo. Juan 1:12, tumanggap at nanalig sa kanya, ay ibinigay karapatan maging anak ng Diyos. Kaya ako ngayon, naging kaanib sa panganay. Bakit po? Ang lahat na tumanggap sa Panginoon ay maging anak ng Diyos. Kaya kami ngayon, anak ng Diyos kami dahil aming tinanggap si Kristo. Si Kristo po ang ulo ng iglesia. Kaya kami ay nakabilang doon sa iglesia ng panganay na pinamunuan ni Kristo. Ayon sa Kolosas 1:18. O yun sa inyo, wala kayong history ganyan, no? Wala kung sino ang inyong ulo. Kasi nga, wala mang pangalan sa langit na iglesia Katolika Romana, wala. Maliwanag na iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Bakit nakatala sa langit? Sapagkat nabasa sa Hebreo 12:23, na isulat ni Pablo, ang iglesia ng panganay at ngayon ay nasa langit. Kaya nandun na siya sa langit ngayon. Ngayon, ito po aking iglesia ng panganay na sa lupa, hindi ako nagtatag, kundi ito ay natatag na. Sabi ni Pablo sa aklat ng Korinto. Mag-ingat ang bawat magtayo sapagkat may nakatayo na. Na ang panulok si Kristo. Kaya ngayon, ako po ay umanib ako doon sa naitayo. Paano naanib? Tinanggap ko ang Panginoon Hesus Kristo. Juan 1:12. Yan po yung aking pagkaanib doon. Sabi na kanina, wala doon kami mga santo. May mga santo kami, kaya nga yung po yung aming mga pinapaniwalaan ng mga alagad. Kaya mayroon kaming Pablo, Pedro, mga apostol. Kaya kabilang yan sa iglesia ng panganay na pinamunuan ni Kristo. Ngayon, sabi na kanina sa akin, sino daw ang aming pastor? Sino daw ang aming namumuno? Sa Kristo. Ano sabi dito? Si Kristo ang ulo ng katawan. Ibig sabihin, si Kristo ang aming pinuno.
Ngayon, tungkol naman sa mga nagtuturo sa amin, kung sinong nagtuturo, ang sabi ni Kristo sa aklat ni Juan, Juan 14:26, kung hindi ako aakyat, hindi bababa ang Espiritu, nagsusubay ng Ama upang siya magturo sa inyo sa lahat ng bagay. Kaya ang aming tagapagturo, ang Espiritu Santo, na ipinagkaloob ng Diyos sa amin. Ngayon, okay, ako po hindi nagtayo, kundi ako po ay binigyan ng karapatan mga ngasiwa sa Iglesia ng Panganay na narito sa lupa. Yan. Basa. Ito po yung kaloob. Efeso 4:11. Ayan. Ito po yung kaloob ng Diyos sa akin. Kaya ako ngayon, pastor ako dahil si Kristo nagbigay ng kaloob. Efeso 4:11. At pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay ebanghilista, ang iba ay pastor at guro. Kaya si Pastor Cesar hindi nagtayo, kundi ako ang pinapangasyo sa akin ang Iglesia ng Panganay na nasa lupa pa. May sa langit at meron din sa lupa. Ayan. Kaya yan po yung kapatid. Meron kaming banal. Ang aming mga banal, yung mga apostol. Ang aming tagapagturo, ang Espiritu na ibinigay ni Kristo sa amin. Si Pastor Cesar po, binigyan ng kaloob. Ayan. Hindi ako nagtayo, kundi ako ay nangangasiwa sa Iglesia ng Panganay na nandito sa lupa. Kaya mayroon kami mga simbahan sa Mindanao, Manila, okay, sa ibang lugar. Okay. Kaya mayroon kami mga pagsisimba, mayroon kami pagpupulong. Ito pong Hebreo 2:73, yan po yung sulat ng Pablo tungkol sa Iglesia ng Panganay. Kaya maliwanag talaga na itong Iglesia ng Panganay na kinabilangan ko, ito yung Iglesia na itinayo ni Kristo. Bakit po? Si Pablo ang sumulat sa Hebreo 2:73. Kaya hindi siya pwedeng sumulat na hindi utos ng Panginoon. Basta, unang Korinto 14:37. Oh, ang nag-akalang sa religyoso, kilalanin niya ang aking sinulat ay pawang utos ng Panginoon. Kaya si Pablo sumulat sa Biblia, utos ng Panginoon. Kaya ang Iglesia ng Panganay sa Hebreo 2:73, isulat ni Pablo dahil utos ng Panginoon na isulat. Ayan. Kaya maliwanag po, ang Iglesia ng Panganay na aking Last 3 minutes. Okay. Yan ang tunay na iglesia na itinayo na Kristo at pinamunuan ng mga apostol. Ayan. Ngayon, doon sa Antioch tayo. Ang sabi na wala daw kaming mga obispo doon. Sa Antioch, tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Yan. Kaya hindi yan sabihin na yan po ay Kristiyano. Kaya kami po born again Christian. Kaya nga kami born again. Bakit po? Tinawag na Kristiyano ang mga alagad, hindi tinawag na Katoliko. Ha? Wala kang mababasa na ang alagad tinawag na Katoliko. Wala. Ngunit tinawag silang Kristiyano ang mga alagad. Ayan. Gawa 11:26. Kaya kami, born again Christian. Ayan. Kayo naman, walang Katoliko na binanggit doon sa Antioch. Wala. Wala kang mababasa na ang alagad ay tinawag na Katoliko. Wala kang mababasa. Tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Kami, born again Christian kami. Kaya si Pablo, apostol, yan po yung aming pong obispo, yung aming apostol, yung po aming tinatawag na spiritual advisor si Pablo. Bakit po? Siya po yung apostol ni Kristo sa panahon ng andito po siya sa sanlibutan. Ngayon, ang Iglesia ng Panganay na aking kinabilangan ngayon, yan po ay tunay na Iglesia na tatag ni Kristo. Bakit po? Unang-una sa mga kriteria. Yan mga aming kriteria. Sa langit may banal, kami dito sa lupa ay nagpakabanal. Ayan. Yan po yung aming pong tinatawag na karakteristik o aming pagkakilanlan. Iglesia ng Panganay, sabi ni Kristo, magpakabanal kayo dahil ang tumawag sa inyo ay banal. Kaya si Kristo ay banal, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga tagasunod ay mga banal. Kaya mayroon kaming banal. Ayan. Sa inyong Katoliko, ang daming nakakulong, ang daming nandun sa nakabilanggo. Kaya hindi kayo matawag na Iglesia ni Kristo. Bakit po? Last 1 Ang minute. mga Iglesia tanib ay mga banal. Okay na? Tapos na? Okay. Isang Ayun po, minuto kapag- pa. Last 1 minute pa. 1 minute pa. Kaya ang aming pong tindig dito, John 3:3, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya kami, born again kami, Christian. Ang alagad, tinawag na Kristiyano sa Antioquia. Yan po, hindi po Katoliko ang tawag sa kanila, kundi Kristiyano. Kaya, matibay, Iglesia ng Panganay, doon kami umanib, Iglesia, tatag ni Kristo. Yan. Church of the Firstborn na ngayon, nasa langit na nakasulat. At meron din sa lupa. Kami yun. May sa langit, may sa lupa. Unang Korinto 15. May katawan pang lupa,
may katawan pang langit. Kaya kami sa lupa, mayroon naman sa langit. Kaya yung iglesia ng panganay. Ayan. Napakaliwanag po kapatid, no? Walang pag-alinlangan. Nasagot ko lahat ang tanong. Mayroon kaming banal, dito sa lupa, mga banal kami sa lupa, kami yon mismo. Kaya may banal kami. Sa inyo, yan wala. Okay. Salamat kay Bishop po. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. At dito naman tayo sa ating magtatanong. Second cross ito ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, ang unang tanong ko ngayon kay Cesar Baladad, yung iglesia na tinatagban ni Kristo, nagpatuloy ba yun hanggang ngayon o nawala yun? Yes, patuloy. Andito nga kami. Patuloy. Andito kami. Dahil nagpatuloy kayo, nasaan ang iglesia nyo noong taong 300 at sino ang pastor nyo doon? Ayan. Sagot? Yan. Time Mayroon stop. kami mga una sa amin, siyempre. Ngayon. Kasi hindi Pastor, ko na tao na wait lang, Pastor. Nawawala ka kasi, ha? Kaya pinastop ko yung time. Pastor, nawawala ka, Pastor, ha? Pastor, gusto ko lang madinig yung boses mo. Ayan. Sige, try ka. Sagot, Pastor. Okay. Okay. Nung 300, taong 300, siyempre wala pa ako nung hindi pa ako na tao noon. Pero alam ko mayroon na kasi nga, pag wala yan, dapat hindi ko yan masumpungan kung wala. Kaya patuloy yan kasi nga nasumpungan ko sa itong ating panahon ngayon na ako ay tao na. Ayan. Next question. Next question. Noong taong 405 na ginawa yung Biblia Old and New Testament, ano ang iniambag ng iglesia nyo sa paggawa nito bilang libro? Ayan, magandang tanong yan. Ang mga alagad ni Kristo na kabilang sa mga panganay, sila ay manunulat. Si Jehovah. Time stop. Okay, wait lang, Brother Jando. Gusto ko lang i-secure yung connection ni Pastor Cesar. Pastor, nandyan ka ba? Gusto ko madinig yung boses mo. Oo. Okay, thank you, Pastor. Medyo ano ka kasi. Dito tayo muna sa ating objection, Pastor, ha. Brother Jando, ano yung objection mo, bro? Ang tanong ko niya, nasa taong 405 AD kung saan ginawang libro ang Biblia. Kung totoo na nandun sila noong panahong yun, ano ang ginawa nila na iniambag para maging libro ang Biblia nung taong 405 AD? Okay, so I think inulit mo lang yung pagtatanong mo at meron kang emphasis dun, bro, na meron kang gustong masagot nga ni Pastor Cesar. Pastor, meron ka bang counter objection doon, Pastor, bago ako hahatol? Sasagot na ako, kapatid. Sagutin ko na yan. Okay, so wala naman problema. Sasagot naman si Pastor. Ulit, Pastor, bibigyan kita ng 20 segundo. Ano daw yung ambag niyo doon? Proceed ka, Pastor. Ito yon. Yung panahon na yan, yung kanyang taon na yan, siyempre wala pa ako dyan. Hindi ko pa alam ang mga history niyan. Pero ang mga nag-counter ng Biblia dyan, yung mga manunulat, una, siyempre, yung mga apostol ni Kristo, yung manunulat, si Juan, si Mateo, yung mga yan, mga writer, si Lucas, sila yun eh. Sila yung nasa time na yan eh. May counterpart sila. Next question. Yan sagot ko dyan. Next question. Kung totoo na nandyan na kayo, bakit wala kayong naiambag nung ginawang libro ang Biblia noong 405 AD? Sagot? Mayroon kasing pinagkalooban kasi na tagapamahala, tagapangasiwa. May kanya-kanyang kaloob. Siyempre, hindi namin kaloob yan na kami ang magsulat niyan. Kundi may pinagkalooban ng mga manunulat. Apostol, manunulat yan sila. Ngayon, yung nag-compile ng Biblia, kaya kayo ang inabutan yung sabi si St. Jerome na yan. Siyempre, kayo ang nasa time na yan, kaya kayo ang ibig sabihin pinagkalooban na mga ngasiwa niyan. Next question. Tapos na nanginda na eh. Next question. Next question. Sabi ko, kami yung nandoon sa time na yon. Kayo, nandun ba? Kung nandun kayo, anong ginawa nyo? Ayan. Andun yung aming mga kapanalig na Kristo na mga panganay. Andun yung mga apostol, manunulat. Sila Mateo, sila Lucas. Andun sila kasi time nila yun eh. Time nila yung mga dekada na yan. Wala pa tayo yan. Ikaw, wala ka pa eh. Ngayon, pagdating naman sa
inyong times Katoliko, si St. Jerome, sila naman yung nag-compile kasi nga, yun ang kanilang mga trabaho noon. Next Alam question. Sabi mo, Pakialaman yun. sabi Next mo, question na. yung 405 AD, panahon yun ni na Mateo, saan natin nababasa na sa taong 405 AD, buhay pa si na Mateo at ang mga apostol? Ibig kong sabihin ganito. Ang lahat ng naisulat ng apostol, naisulat sa Biblia, Time stop. Tumatawag. Negative, anong concern natin? Ang tanong ko sa kanya kanina, noong taong 405 AD, ginagawang libro ang Biblia, anong iniambag ng iglesia nyo kung nandun na kayo? Ang sabi ni Cesar Baladad, kami daw yung nandun, wala daw sila. Next, sabi ko, sino yung, ano yung iniambag nyo nung panahon yung 405 AD? Sabi niya, andun ng mga apostol, sina Mateo. Kaya ang follow-up question ko, saan natin mababasa na noong 405 AD, nandun sina Mateo at ang ibang mga apostol? Yun ang tanong ko. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro, no? Naghahanap ka ng reference or any na referensya nga kasi saan. At Pastor, meron ka bang counter objection doon? sasagot. Okay, so ganito, Pastor, kung sasagot ka, Pastor, ginagamit kasi ni Brother Jando yung rules natin na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Now, Brother Jando, pwede ka namang mag-object mamaya kung wala talagang nabanggit at pwede mong ulitin ang tanong. Brother Cesar, 20 seconds sa pagsagot mo, bro. Saan daw, bro? Proceed, bro. Ito yon. Yung lahat na sulat sa Biblia, sa panahon nila Mateo, mga manunulat, nasulat na yan. Kaya, nandun na yan eh. Ngayon, Ito, yung counterpart, sabi niya, Wait lang, bro. Time yun. stop mo na. Brother Jando, hintayin mo munang ubusin niya yung 20 seconds dito, bro, ha? Pag wala siyang nabanggit, bro, para matuloy-tuloy ko ito ba. At hintayin mo na lang, basta hindi kasi categorical. Pero dapat mabanggit niya within the 20 seconds lang. So, hintayin mo lang, bro. Pastor Cesar, proceed ka muna sa sagot mo, bro. okay. Ang lahat ng mga nasusulat sa mga aklat, andun na yung mga ginawa ng mga apostol. Kahit patay na sila, naisulat na ang Biblia, naisulat na yan eh. No? Naisulat na yan. Kaya ngayon, ang ginawa ngayon ng mga kapanalig na mga Kristiyano, halimbawa sila Luther, yung mga panahon na yon, kung sino Next yung question. nandun. Next question. Next question, inipon. Ulitin Oh. ko yung tanong dahil hindi mo sinagot. Saan natin mababasa noong 405 AD, andun yung mga apostol at si Mateo? Saan natin mababasa yon? Andito sa Biblia, oh. Ang kanilang sinulat, andito, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Andito lahat yan eh. Nababasa yan dyan eh. Kung hanapin, ito na nga, oh. Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Andito lahat, nababasa. Objection, moderator. Time stop. Okay, objection. Bro, negative, ano yan? Ulitin ko, baka hindi naunawaan ni Cesar Baladad eh. Tinanong ko siya kanina, ano ang iniambag ng iglesia nyo noong 405 AD habang ginagawang libro ang Biblia? Anong iniambag nyo? Sabi niya, nandun daw sina Mateo at ang mga apostol nung panahong yon, nung dekadang yon. So ang tanong, saan natin mababasa na 405 AD nandoon si Mateo at ang mga apostol? Okay, so again, nag-object ka, bro, no, kung paano sagutin ni Pastor Cesar yung tanong mo. Pastor, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Hatulan mo na kapatid kasi ang aking Okay. pagkaintindi dito. Okay. Okay. So, ito kapatid na Brother Janto, sumagot si Pastor Cesar na nandito sa Biblia. Ngayon, either tama para sa iyo yan or hindi, tinatanggap ko yan as a valid question, answer doon sa pagsagot niya, ha, sa tanong mo. So, Pastor, continue mo muna yung sagot mo, yung sa Biblia na binabanggit mo. Proceed ka, 20 seconds. Okay. Kasi nga, nasabi ko na may naambag ang mga panganay, yung iglesia ng panganay, kasi nga, ang mga membro na noong araw, na panahon na yan, ang mga apostol, ang membro ng iglesia ng panganay. Kaya may naambag talaga sila. Una-una yung sumulat dyan sa Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Pedro, Pablo. Yun yung kanilang unang ginawa. Next question. Next question. Oo. Itong sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 21 na linos. Kilala mo ba ito? Kasamahan ba ninyo? Yes or no? Ayan yung mga Bible character na nandyan sa Linos. Yung mga na hindi namin kasama na ano yung tawag nito. Sa ngayon yan yung mga grupo na kung saan po umangkin na sila daw yung mga ano ng Panginoon, mga alagad. Next Pero question. wala sa Biblia sila Linos. Wala Next yan. question. Itong sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 21 na linos. Do your best to come before winter. Eubolos, Pudens, Linus, and Claudia send their greetings, and so do all the other Christians. Tanong, kilala mo ba si Linus? Kaano-ano nyo si Linus? Siyempre, hindi ko kamag-anak yan eh. Hindi ko ano yan. Nauna sa akin yan, siyempre. Patay na yan eh. At saka ako, patay na yan eh. Paano ko malalaman yan, Linus na yan, kung sino yan? Next question. Bakit itong Linus na ito nasa listahan ng Santo Papa namin? Kung kasamahan nyo ito. Ang sabi ko sa iyo, hindi ko kilala yan kasi nga ako, sa akin panahon ngayon, siyempre patay na yan. Hindi ko naman yan naipabilang sa apostol kasi wala sa talaan sa pag-apostol yan eh. Wala sa 12 alagad yan ni Kristo. Wala yan. Kaya hindi ko yan inuuno na alagad ni Kristo yan. Ayan. Saan Next natin question. nababasa na sinasabi ni Apostol Pablo na ang Linus dito ay hindi alagad ng mga apostol? Well, di siya nakasama doon sa 12 na hinirang ni Kristo eh. Sa Mateo 10:1 hanggang bababa, walang Linus doon eh. Wala eh. Next question. question na lang, Efeso 4:3. Filipos 4:3 pala, Filipos 4:3. May binabanggit diyan na Clement. Kilala mo ba si Clement at kaano-ano yan ng iglesyang kinaniban mo? Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang second cross ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal din. 10 minutes mga kapatid. Shoutout pala sa ating nasa live dyan. At halos I think 1,000 total na plus yung ating live viewer dyan sa punto por punto. At dyan din sa ibang nasa live natin, nagla-live ngayon, so shoutout sa inyo dyan. At tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. Rebuttal stage ito ng negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now bro. Okay, thank you Brother Rasha. So dito sa debating ito, pinakita ni Cesar Baladad na hindi niya pa rin sinagot yung tanong ko. Hindi pa niya sinagot yung tanong ko. Isang tanong lang naman ang itinanong ko sa kanya, sabi niya, doon ko lang sasagutin sa debate yan, pero sa debating ito, hindi niya sinagot. Nasaan ang iglesia nila noong taong 300? Wala siyang naibigay na address. Wala siyang ibinigay na referensya kung nasaan ang iglesia nila noong 300. At sino ang kanilang obispo nung panahong yon? Wala pa rin siyang binigay. Sa madaling salita, wala siyang sinagot sa aking tanong. Ibig sabihin, inaksaya lang ni Cesar Baladad ang aking panahon sa debating ito dahil yung tanong kong isa lang, hindi niya sinagot, nilang ko siya sa debate daw. Ito debate na to, hindi sinagot pa yung tanong ko eh. Tingnan nyo? Pangalawa, taong 400, nasaan ang iglesia nyo at sinong obispo nyo? Hindi pa rin niya sinasagot yan. Sa madaling salita, basura. Umiwas si Cesar Baladad. Bakit? Pagkatapos nito, ako na ang tatanungin. Sa madaling salita, hindi ko na maitatanong sa kanya ang dapat sana tinanong ko sa kanya doon sa chat. Nasabi niya sa debate lang daw niya sasagutin, pero hindi niya sinagot. Yan na isang ebidensya na wala siyang maisagot. Bakit? Wala sila nung panahong yun. Ganun lang kasimple yun. Noong 405 AD, tinanong ko siya, noong 405 AD, habang ginagawang libro ang Biblia,
Nasaan kayo nun? Anong iniambag nyo? Kayo ba ang nag-compile? Kayo ba ang nag-translate? Kayo ba ang naglagay ng chapter? Kayo ba ang naglagay ng verses? Kayo ba ang nagpa-print? Anong ginawa nyo? Kayo ba ang naglagay ng cover? Anong ginawa nyo? Sabi niya, nandoon ang mga apostol nung dekadang yun. Tinanong ko siya, saan natin nababasa na taong 405 AD nandun si Mateo at ang mga apostol? Hindi pa rin sinagot. Hindi pa rin sinagot. Kanina, tinanong ko siya kanina, saan mo nabasa na may iglesia ng mga panganay tinatag sa lupa? Wala ring naisagot. Tinanong ko siya kanina, saan mo nabasa sa Matthew 16:18, iglesia ng mga panganay tinatag dyan? Wala rin siyang maisagot. Naku, flawless victory na naman to para sa akin. Sigurado na naman ako rito sa pagkapanalo. Tinanong ko siya, yung linos na nasa 2 Timoteo 4:21, yun ba ay kaano-ano nyo? Sabi niya, hindi daw yan bahagi ng karakter ng Biblia. Ano hindi bahagi? Bahagi yan, oy. Babasahin natin yung yung Biblia, ha? Eto, at simula sa 2 Timoteo 4:20, ang sabi ganito, nagpaiwan sa Korinto si Erasto, si Trofimo na may iniwan ko, sa Mileto na may sakit. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Kinukumusta ka? Sino ang nagsasalita rito? Si Apostol Pablo. Sino ang kausap niya? Si Timoteo. Sino ang nangungumusta kay Timoteo na idinaan kay Apostol Pablo? Kinukumusta ka ni Eubolo, Pudente, Lino, Claudia, at lahat ng mga kapatid. Sabi ni Cesar Baladad, itong Lino, hindi to alagad ni Kristo? Kinikilala ni Apostol Pablo, hindi alagad ni Kristo? Ha? Tingnan nyo? Kitang-kita na hindi talaga sila ang sinasabing iglesyang tatag ni Kristo. Bakit? Si Apostol Pablo mismo kinikilala sina Pudente, Eubolo, Lino, Claudia. Ebidensya yan na hindi sina Cesar Baladad ang iglesyang tinutukoy dyan. Pangalawa, ginamit ko naman yung kay Clemente. Nasa Filipos naman yun, 4:3 yung ginamit ko at isimulan sa 1. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinanabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Sino nasasalita? Si Apostol Pablo. Sinong kausap niya? Mga taga-Pilipos. Anong sabi niya? Ha? Ang sabi niya, nakikiusap ako kina Yudaya. Ayun na. Nakikiusap ako kina Yudaya at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal. So may mga babaeng kasama si Apostol Pablo nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente. Etong Clemente, nakasamahan ni Apostol Pablo kaano-ano to ng iglesia kinaaniban ni Cesar Baladad, hindi nga niya kilala eh. Pero nakapagtataka, bakit itong mga pangalang ito, mga santo papa ng Katoliko? Kung sina Cesar Baladad, ang iglesyang tinutukoy, natatag ni Kristo, bakit hindi niya maipaliwanag itong mga pangalang ito? Si Clemente at saka si Lino. Ba't hindi niya maipaliwanag kung sino sila? Kasi yung sinabi niya kanina, natatag daw sila ni Kristo, kasinungalingan yon. Alam niyo kung bakit? Ang daling mag-claim. Tingnan ninyo ha. Sino ang nagtatag ng Church of the Firstborn?
firstborn church. Sino nagtatag? The firstborn church of the living God was established in the state of Georgia, county of Ware, city of Waycross on May 12, 1913. Tamo? 1913 lang pala tinatag to iglesia, inaaniba ni Cesar Baladad, nagsinungaling pa kasi. Oh, the founding fathers were J.Q. Crum, S.P. Crum, A.M. McNair, and W.M. Holland, M.H. Hall, si Lockhart, si Goodson, si Granger, and si L.O. Golden. The first administration was headed by Bishop Crum, and there were no legislated laws during this original administration. Consequently, the senior bishop and founders governed the church, and this administration lasted approximately 8 years, from 1913 to 1921. Sa madaling salita, yung iglesyang kinaaniban ni Cesar Baladad, hindi kasamahan ni na Clemente, hindi kasamahan ni Linos, na pawang mga kasamahan ni Apostol Pablo. Kaya sila wala doon panahong ginagawa yung Biblia. Bakit? 1913 lang tinatag ang iglesia kinaaniban ni Cesar Baladad. Nasa May 12, 1913. Sa madaling salita, nauna pang iglesyang tatag ni Manalo rito, 1914 yun eh. 1913, mas una pala ito kay tatag ni Manalo, Yung pala, tatag pala ni Saksi ni Jehovah 1870 'yon. 1870 Charles Taze Russell natatag 1870. Yung inaaniba ni Cesar Baladad nagsimula lang May 1913. Naku. Ang layo. Last 1 minute, bro. Na booking. Kaya wala siya, tinanong ko siya anong iniambag nyo, wala siya doon. Wala. Sabi niya, hindi ba ako pinapanganak mo? Hindi ko tinanong kung pinanganak ka na ba nun eh. Imposible naman wala kang church history nyo. Imposible naman wala kang church history nyo, hindi mo alam. Ako, kaya ko ibigay anong pangalan ng aming bishop nung panahong 300, 400, 500, 600, 700. Alam ko ang mga pangalan. May church history kami, kayo wala. Bakit? Kasi nagpanggap na tunay daw tatag ni Kristo. Hindi kilala si Clemente. Sabi po niya, sa Colossus 1:18 daw, babasa daw doon na si Kristo ay ulo ng mga panganay. Wala doon. Naman to, sinungaling na naman. Daming mga maling ginawa. Time. Oh. Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative, Brother Jando ng Roman Catholic. At syempre, dako tayo sa ating second cross ng ating affirmative, Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Itong tanong. Sinabi mo nito si Clemente ay ginawa ng obispo sa Roma. Yes or no? Hindi kami ang naggawa. Talagang siya naging obispo sa Roma yan, si Clemente. Kaya ibig sabihin, hindi yan ang iglesia kinaniban mo. Next question. Next question. Sino ang nag-ordain kay Clemente na naging bishop? Sino nag-ordain? Sino ang naghirang? Ang naghirang sa kanya, yung mga naging obispo rin sa Roma. Kasi ang tunay na iglesia nakarating sa Roma. Sabi ni Kristo, ikaw ay nagsaksi sa akin sa Jerusalem, gawin mo rin yan sa Roma. At doon nabilang si Clemente at si Linos. Next question. Next question. Ngayon, kung si Clemente ay obispo na kasama ni Pablo, sino ngayon ang mataas na ranggo? Obispo o apostol? Ano ang mataas na kalagayan na ranggo nila? Apostol o obispo? Pareho. Kasi yung mga apostol, mga obispo rin yon. Kaya nga may hula na ang bishopric ni Judas ililipat sa iba. Kasi mga obispo sila. Next question. Next question. Dito sa Colossus 1:18, ano ang ibig sabihin ng katawan dito? Sa Colossus 1:18, ano ang ibig sabihin ng katawan?
Ang ibig sabihin ng katawan dyan, yung iglesyang tinatag ni Kristo. Hindi yun Yeah. iglesia ng mga panganay. At hindi rin yung iglesia na kinaaniban mo. Kasi hindi mo kilala si Clemente at si Linus. Next question. Decision. Yung katawan dito, sabi dito, si Kristo ang panganay. Yes or no? Panganay si Kristo. Section moderator. Time stop mo na objection. Anong objection ng ating negative? Palagi lang siyang paulit-ulit na panganay ba si Kristo o kapatid ba si Kristo o bunso ba? Hindi yan ang aming topic. Ang aming topic yung iglesyang kinaaniban ni Cesar Baladad, tatag daw ni Kristo. Dapat doon niya ako tanungin kung totoo ba ng iglesyang kinaaniban ko tatag ni Kristo. Yun tatanong mo sa akin. Hindi yung panganay ba si Kristo o bunso ba si Okay. Kristo. Yun ang topic natin. Okay, so nag-object ka doon sa tanong ulit ni Pastor Cesar, no? Pastor Cesar, meron ka bang counter objection doon before bago ako magato? Sige. Ulitor. Kasi ito pong kalagayan ni Kristo dito sa Colosas 1:18, siya yung ulo ng iglesia. Kasi may iglesia daw katawan Okay. Ngayon, panganay ba si Kristo dito? Panganay ba o hindi panganay? Okay. So, ito yung ating decision dyan. I think merong dinadrive si Pastor Cesar dito sa kanyang pagtatanong patungkol sa panganay ba si Kristo? Hindi. Ngayon, during a second cross, you can ask naman basta pasok sa pinag-uusapan at yung decision ko dyan, pasok naman ito. At Brother Jando, paano mo to sagutin, bro? 20 seconds? 10 Sagot. seconds? Sige, bro. Anong sasagot sa 20 segundo, bro? Yung ano niya, panganay ba daw o hindi? Sige, bro. Sagot ka, bro. Hindi siya panganay. O yan ha. Hindi siya panganay ng iglesia. Walang mababasa sa 1:18 ng Colosas na siya ay panganay ng iglesia. Next question. Next question. Question. Ayon sa Colosas 1:18, siya ang ulo ng katawan na iglesia. Totoo hindi? Totoo nga siya ang ulo ng iglesia. At ang iglesyang yan, hindi yan iglesia ng mga panganay. At hindi rin yan ang iglesyang kinaaniban mo. Kanina ko pa ulit sa sagot ko. Next question, bigyan mo ko ng matibay na tanong. Next question. Ito po mga iglesia ng panganay na siyang ulo. Ayon sa Colosas 1:18, si Kristo ang panganay. Yes or no? No. Walang sinasabi sa Colosas 1:18 na siya ay panganay ng iglesia ng mga panganay. Walang sinasabing ganyan. Next question. Next question. Kung hindi Oh. siya panganay, dito sa Colosas 1:18, sabi mo kanina panganay, ano mo talaga ang tama? Panganay o hindi panganay? Kasi iba-iba ang sagot mo Hindi nga siya panganay. Wala akong sinabi na panganay siya ng iglesia dyan. Walang sinasabi sa Colosas 1:18 na siya ay panganay ng iglesia. Ang sabi dyan, panganay na binuhay mula sa kamatayan. Hindi panganay ng iglesia. Next question. Next question. Pero dito sa Colosas 1:18, nakalagay, siya ang ulo ng katawan na iglesia. Yes or no? Siya ang ulo. Siya nga ang ulo ng iglesia. Pero hindi siya ang ulo ng iglesia ng mga panganay. Walang sinasabi dyan na siya ang ulo ng iglesia ng mga panganay. Next question. Okay, next question. Ngayon, yung binanggit ni Pablo na iglesia ng panganay sa Hebreo, sino ang ulo nun? Sino namuno nun? Walang sinasabi kung sino ang ulo nun. Walang binabanggit ang Biblia kung sino ang ulo nun. O next question. Bigyan mo ko ng iba na tanong. Next question. Yung bang iglesia ng panganay na sinabi ni Pablo, yun ba ay tatag ni Kristo o hindi tatag ni Kristo? Wala rin sinasabing tatag yun ni Kristo. Tinanong kita kanina, saan mo nabasa na may tinatag si Kristo sa lupa na iglesia ng mga panganay? Wala kang naibigay. O next question. Next question. Yung iglesia na sinabi nito na nakatala sa langit, iglesia ng panganay, sino ang ulo nung nasa langit na iglesia ng panganay? Sinong ulo nun? Ulit ang tanong, ulit din ang sagot.
Wala ngang sinasabi ang Biblia kung sino ang ulo nung sinasabi sa Hebreo 12:23. Ang alam ko lang may mga santo yon at walang santo sa inyo. Next question. Next question. Yung bang iglesia ng panganay na binanggit ni Pablo, yung ba yung iglesia na sabi nito na kanya pong pinapangaral na mga taong banal, yun ba yung mga iglesia na nasa langit ngayon? Objection, moderator. Time stop, time stop. Anong objection ng ating negative? Pakilinaw, moderator, kasi nagkabulol-bulol si Baladad. Okay, so medyo Bulol-bulol. okay, Pastor, pwede bang ulitin mo yung tanong tapos pakibagalan mo konti, Pastor, ha, para mas maintindihan ng sumasagot. Proceed ka, Okay. Pastor. Naka-time stop naman ito kasi ipaulit to eh. Proceed ka, Pastor. Okay, yung iglesia na sinabi ni Pablo sa Hebreo 2:73, yun ba ay kaugnay doon sa Saturno? Wait lang, Pastor. Nawawala yung internet mo, Pastor. Pakiulit, Pastor. Pakiulit. Okay. Yung bang nakasulat sa Hebreo 2:73 na sinabi ni Pablo, yun ba may kaugnayan doon sa iglesia ng panganay na nakatala sa langit? Yes or no? Okay, yes or no? Oh. Proceed, bro. No, walang kaugnayan yon. Kasi ang tinutukoy doon, sabi mo, nasa langit yun. Ang iglesia ng tatag ni Kristo nasa lupa. Walang kaugnayan yon. Next question. Next question. Okay, next question. Yung tinatag ni Kristo na iglesia, sabi mo sa Mateo 16:18, anong iglesia yun ngayon na nasa langit? Ano yung kanilang grupo ngayon nung nasa langit na iglesia? Yung tinatag ni Kristo sa lupa noon, 16:18 ng Mateo. Anong grupo yun na iglesia na nasa langit ngayon? Walang grupong sinasabi yun. Wala namang grupo doon sa langit eh. Wala namang grupo-grupo. Di uso fraternity doon. Hindi uso ang grupo-grupo doon. Kaya walang grupo. Next question. Next question, anong pangalan pala? Anong pangalan ng iglesia nung tinatag ni Kristo ngayon na nasa langit na? Anong pangalan ng iglesia na nasa langit ngayon na tatag ni Kristo? Walang iglesyang tinatag si Kristo sa langit na binigyan niya ng pangalan. Next question. Next question, naniniwala ka ba na si Kristo nagtatag ng iglesia dito sa lupa? Yes or no? Yes, naniniwala ako. At hanggang ngayon, nasa lupa pa rin ang kanyang iglesia. Next question. Next question, yung mga nangamatay na nakaanib sa iglesia na tatag ni Kristo, nasaan sila ngayon? Yung makaanib na patay na, nasaan sila ngayon? Ang sagot, Diyos lang ang nakakaalam kung nasaan sila ngayon. Next question. Next question, kung si Kristo ang ulo ng katawan na iglesia na sa langit na, hiwalay ba yung katawan na kanyang itinatag sa ulo ng iglesia na nasa langit na? Hiwalay? Time. Okay, so dyan natatapos, mga kapatid, ang ating second stage ng debate, which is yung ating second rebuttal stage at second cross. So, dako tayo sa final conclusion, mga kapatid, at mauna dito si Brother Jando at mahuling magsalita yung ating affirmative. So again, mga kapatid, ang ating topic na pinag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan na ang Church of the Firstborn ay ang tunay na iglesia. Bilang negatibo, Brother Jando ng Roman Catholic, 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Okay, thank you, moderator. At daming palasyang ginawa ni Baladad sa naturang debate. Una, gumamit siya ng non sequitur fallacy. Ano yung non sequitur? Where the conclusion does not logically follow the premise. Yan niya ko kanina. Yung iglesia yung iglesia ba na tinatawag nasa lupa o hindi? Nasa lupa. Yung iglesia ba na nasa langit, yun ba yung ng mga panganay? Sabi mo nasa langit. Follow up niya. Saan ba sinulat yung Hebreo 12:23? Sa lupa ba o sa langit? Yun. Non sequitur yun. Non sequitur fallacy yun. Pangalawa, gumamit din siya ng definite fallacy. Yung paggamit niya ng term panganay. Ang topic namin, iglesia na kanyang kinaaniban, firstborn church,
natuklasan natin, tinatag pala May 12, 1913. Booking ka na, Baladad. May dokumento na akong naipakita. Pangalawa, yung yung ginagamit niya na panganay, term panganay policy yung kasi defining a term used in an argument in a biased manner. Definite policy yun. Pangalawa, equivocation policy. Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Tingnan mo sabi niya, ayon daw sa Colosas 1:18, si Kristo daw ay panganay ng iglesia ng mga panganay. Mali. Basahin natin. Tingnan ninyo Tingnan niyo Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan. O tanong, yan bang sinasabi dyan, panganay ba siya sa iglesia? Hindi. Walang sinasabi ang Colosas 1:18 na siya ay panganay sa iglesia. Wala. Binabaluktot kasi. Ang liwanag, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan. Huwag mo sabihin sa akin yung iglesia ang binuhay sa kamatayan. Paano yung mga iglesia na sa lupa? Oy! Binabaluktot kasi yung talata. Kanina ko pa pinag-oobserbaran si Baladad. Yung tanong niya, paliko, definite policy, non sequitur policy, equivocation policy. Yun ang ginagawa niya, puro policy, puro misleading. Tapos, eto yung pinakaano sa akin ngayon. Sa tingin ko is, para sa akin, matibay na ebidensya ko ito na hindi niya natindigan ng kanyang paksa. Bakit? Yung tanong ko sa kanya sa chat, nasabi niya sa debate lang niya sasagutin. Hindi niya nagawa. Ano yung tanong ko? Taong 300. Nasaan ang iglesia nyo niyan? Bigay mo sa akin ng address. Sino ang obispo nyo niyan? Bigay mo sa akin ng pangalan. At saan natin mababasa? Bigay mo sa akin ng libro, referensya mo. May binigay bang address? Wala. May binigay bang pangalan? Wala. May binigay bang referensya? Wala rin. Yun ay isang ebidensya na hindi natindigan ni Cesar Baladad ang kanyang paksa. Kung taong 300 walang naibigay, taong 400 may maibigay ba? Last 1 minute. Walang maibigay yan. Taong 500 may maibigay ba? Wala rin. Bakit walang maibigay si Cesar Baladad? Dahil ang totoo, tinatag sila ayon sa kanilang history nito, our history. The firstborn church was established in the state of Georgia, county of Ware, city of Waycross on May 12, 1913. Sa madaling salita, on May 11, 1913, wala pang iglesyang kinaniban si Cesar Baladad. Kaya hindi niya nasagot ang aking tanong. Ito ang aking ikatulong pagkapanalo. Bakit? Wala. Hindi siya nasagot. Umiwas. Iniba, niliko. Wala. So, salamat at nag-iba yung paksa niya. Wala siya napatunayan doon. Thank you. Time. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative mga kapatid, si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Sa kanyang pinatutunayan na ang Church of the Firstborn ay tunay na iglesia. Your time start now, Pastor. Ayan. Hindi din naigiba ang aking tindig na itinayo na si Kristo ang nagtayo ng iglesia ng panganay. Iniwasan na yung Colosas 1:18. Sabi na wala daw iglesia doon na nababasa. Yung tanungin ko siya na yung katawan, ano ibig sabihin? Iglesia. O di may iglesia. Ngayon, sinong ulo? Si Kristo. Ano si Kristo? Panganay hindi. Ayaw sagutin. Bakit po? Maipit eh.
Si Kristo ang panganay. Ibig sabihin, siya yung ulo ng iglesia, ang panganay. Kaya ikinabit iglesia ng panganay. Yun. Nahuli siya doon. Bakit? Ipit. Una, panganay. Bandang huli, naisip niya siguro, ipit, hindi panganay. Ayan. Bago ang isip. Ang sabi sa Santiago 1:17, ang taong iba-iba ang isip, hindi makatagbo ng biyaya sa Diyos. Kung ganyan ang mga ngaral na hit and run, delikado ka dyan. Ngayon, hindi na may giba na ang iglesia ng panganay na itinayo na Kristo, yun ang tunay na iglesia na itinayo. Ngayon, ang sabi na sa akin, kailan ka na pabilang dyan? Huli na. Ibig sabihin dito, kahit huli na, at least, ang aking kinaanliban tunay. Wala dito sa paksa kung huli o bago. Ibig sabihin, hindi mo kaya nagibain na ang iglesia ng panganay na itinatag ni Kristo ay tunay, hindi mo nagiba. Ngayon, dito naman sa pagtawag, bakit kami ay tinawag sa panahon na ngayon? Sabi rito sa Gawa 2:39, ito ang pagkatawag sa amin. Gawa 2:39. Oh, sabi rito sa Gawa 2:39. Okay, basa. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Oh, nasa malayo. Maging ilan man ang tatawagin ng Panginoon sa kanyang kagustuhan. Tinawag ako itong panahon na ito bago lang Ibig sabihin, pangako na talaga ng Diyos yun na tatawagin ang mga anak. Malas mo hindi ka tinawag. Kami ang napaanib sa firstborn church na tunay. Bakit po? Ang iyong iglesia na iglesia Katolika Romana wala sa langit. Ang iglesia ng panganay nasa langit. Sino ang tibay ngayon? Ang akin. Bakit po? Yung katawan mayroong katawan panlupa, may katawan panlangit. Basta, unang Korinto 15:40. May katawan na uukol sa langit, may katawan na uukol sa lupa. Yan, ibig sabihin, may iglesia ng panganay sa langit, may iglesia ng panganay dito sa lupa. Kami yun. Ayan. Ngayon, matibay aking tindig. Panahon ng lumang tipan, mayroon ng panganay. Ayaw niya sagutin noon. Bakit? Naikot siya Ibig sabihin, mayroon kakong pundasyon na pinagkapitan. Lumang tipan, panahon ng Moises, may panganay na. Iglesia sa ilang. Ayan. Sabi na, mayroon ba kang iglesia sa lumang tipan? Mayroon. Iglesia sa ilang. Yung pinangunahan ni Moises, panganay yon. Iglesia sa ilang. Ayan. Mayroon yun. Ayan. Yun. Sabi na, nung 300 years daw, mayroon kami iglesia. Mayroon na. Tuloy-tuloy yan. O, nabasa na kanina, 1913. At least, may kaanib sa tunay na iglesia ng panganay. Ngayon, iglesia Katolika Romana, wala sa langit, kaya hindi yan tunay. Ang tunay, yung iglesia ng panganay, na nasa langit. Kaya, matibay aking tindig. Ang itinayo na iglesia ay ang iglesia ng panganay na nakasulat sa langit. Kaya, di niya nagiba yun Bakit po? Walang ibang iglesia sa langit na nakalagay, kundi iglesia ng panganay. Kaya, doon sa Colosas 1:18, naipit sa dito. Si Kristo ang panganay. Iglesia, siyang ulo ng iglesia, ang panganay. Kaya, iglesia ng panganay. Kasi, siyang ulo ng iglesia ng panganay Basa, Colosas 1:18. Dito po siya naipit Iniwasan niya ito Kaya, maliwanag talaga na, ang kanya pong tindig, hindi na nagiba ang aking itinayo. Doon sa tumakbo, doon sa obispo, wala tayong usapan sa obispo. Ang ating tema, ang tunay na iglesia ang itinayo ni Kristo, iglesia ng panganay, di mo nagiba. Yan. Ang iyo giba Bakit? Walang iglesia ng Katolika Romana sa langit, wala Last 1 minute. Colosas. Oh, okay, time na? Okay. Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa mga katulad iglesia na siya pasimula ang panganay ng mga patay. Kaya si Kristo talaga nasa langit na ngayon, andun yung katawan, andun yung ulo. Oh, yan po yun, kapatid. Kaya napakaliwanag po ang aking tindig, hindi nagiba na ang iglesia ng panganay nakatala sa langit at nakatala sa lupa. Kaya yan po. Simula pa lang aking tindig sa aklat ng Exodo 13:1-2, sabi ng Diyos kay Moises, Moises, ibukod mo sa akin ang lahat ng panganay ng mga bata sa bayan ni Israel. Maging tao hayop ay akin. Kaya inari ng Diyos ang iglesia ng panganay. Bayan ng Diyos. Yan po yun. Time. Kaya puri ng Panginoon. Time. Salamat po, kapatid. Thank you. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating debate between Church of the Firstborn laban dito sa Roman Catholic Church sa topic na patutunayan na ang Church of the Firstborn ay ang tunay na iglesia mga kapatid.
anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.